ko, Lord God. Salamat po sa buhay ng aming PME Marlene. Salamat po sa buhay ng aming Pastora Josie. Salamat po sa buhay ng aming Pastora Rubian at sa buhay po ng aming Pastora Tess, Panginoon ko, Lord God. Salamat po sa napakagaganda, napakasasaya nilang testimony, Panginoon ko, Lord God. At sa mga susunod na gawain, Lord, ay alam ko po na marami pa sa mga anak mo ang nais na magpatotoo kung gaano kakabuti, kung gaano kakadakila, Panginoon ko, Lord God. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. At muli ay binabalik ko na po ang ating gawain sa ating pong senior pastor, kay Alex Nosuelo. Amen. Amen. Praise God. Unang-una sa lahat, binabati ko lahat ng mga kamanggagawa sa ubasan ng Prayer Faith Church Worldwide Ministries Incorporated ng happy 25th years of faithful serving God. Amen. At naniniwala ako sa ginagawa nating katapatan sa pagdilingkod sa harapan ng ating Diyos ay tunay, napatunayan natin maraming buhay ang nabago, lalo na sa buhay din nating ito. Tama po? At salamat at patuloy ginaganap natin yung naisin ng Diyos by advancing His kingdom. Yan naman po ang dahilan talaga kung bakit nagagawa natin maglingkod sa Diyos. Yan naman talaga layunin natin sa paglilingkod, advancing His kingdom. Kaya sa umaga pong ito, salamat sa lahat ng mga nagtotoo. Talagang ang sarap alalahanin ang kabutihan ng Diyos sa atin, kung paano tayo umabot mamaya. At isang pribilehyo na talagang ngayon natin mapapatunayan na hindi aksidente, no? Na ang ating tigapanguna, ang ating spiritual director, ang ating guest speaker mamaya. Amen. Bakit? Dahil siya talaga nakababatid ng lahat ng kwento ng Prayer of Faith Church. Kung kukuha nga naman tayo ng iba, ang dami namin ng mga kaibigan natin ay hindi sila available dahil araw ng linggo ngayon. Salamat dahil nung una talagang ini-insist talaga natin up to last minute talagang nakipag-coordinate tayo pero talagang hindi niloob ni Lord. Why? Kasi ang sarap makinig eh. Tama po ba? Yung testimony lang natin naganap sa paglilingkod ni Reverend Dr. Tessa Mante, ni Reverend Josie Naldosa. Marinig po natin kung paano naging mabuti ang Diyos sa buhay paglilingkod na ito. At lalo na sa ating tigapanguna mamaya. Kaya abatan natin, sigurado ako, marami rin tayo marinig na testimony. Amen? Kung paano naging 25 years. No? Kaya talagang, yan naman talagang kailangan sa buhay paglilingkod. Huwag nating kalilimutan kung paano tayo binago ng Diyos. Sino ba tayo nung di pa tayo nakakilala sa harapan ng ating Panginoong Yesus? Tama po ba tayo? Sino ba tayo ngayon? Eh wala talaga tayong may pagmamalaki. Kahit dalhin tayo sa pinakamataas na antas ng paglilingkod, ay lagi natin alalahanin ang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya sa umagang ito, tayo po sa ubasan ng Prayer Faith Church ay gaganap sa ating pang-anim na taon at 104 na madaling araw na pagbabantay sa pananalangin. Gamit po natin ang platform ng Zoom at salamat sa ating mga tigapanguna dahil sa kanilang kapahintulutan na magamit natin ang social media. Naka-Facebook Live na tayo, naka-TikTok na tayo, man, sa buhay ng ating spiritual director, Bishop Ross, kasama kay Pastora Glory. Amen? At June 21 na po ngayon, the moment of truth. Amen. Tayo ay gaganap ng ating grand celebration ng ating 25th founding anniversary ng Bahay Panambahan na kung saan tayo binago ng Diyos, kung saan tayo binigyan ng pribileyo na makapaglingkod sa ating Diyos. Tama po ba? Hindi tayo tinawag sa ibang simbahan, kaya huwag mong iisipin na pang ibang simbahan ka. Amen? Pang Prayer of Faith Church tayo. Amen? At tunay sa umagang ito, marinig po natin yung topic na Noah's greatest strength. Okay? At ito po, after ba ng 25 years, anong susunod? Eh, parang dediin ng ating preacher. When everything is done, what will you do? Yan po yung tema na sasagutin
ng ating tigapagayag ng salita ng Diyos sa umagang ito mula sa PF Jensen City, General Santos City, walang iba kundi si Pastor Sandra Woodruff. Nak, it's your turn. Hello po. Isang magandang umaga po sa lahat. Isang magandang umaga po, Tay Good Alex. morning. Congratulations sa more than 25 years na paglilingkod sa Panginoon. Thank you, Lord. Yes po, higit sa lahat sa buhay ng ating Bishop Ross at Pastor Aglo sa more than 25 years na paglilingkod, Amen, pagmamahal, pagpapakumbaba, pag-uunawa Praise sa God. harapan ng Panginoon. Ganun din ang buhay ng ating Pastor Jay, kasama ang buong sambayanan, ang Brother Jones, ang Maribel. They are part of the success of the 25th anniversary ng POF. Gaya nga po nung sinabi ng marami, ang gaganda ng mga patotoo at alam ko na marami pang gagawin ng Diyos sa ating buhay. Sa ministeryong ito, alam ko, we're looking forward dahil nakita naman natin yung nakakamanghang vision ng Bishop Ross. Ilang libo ng pastor, nalibutan ko na po yung vision ni Bishop Ross. Amen. Ilan nga po yung dineclare na pastor para sa sa POF. Meron pong vision na gano'n, nalimutan ko yun na number. Anyways, magandang umaga po sa lahat ng excited sa araw na ito. Alam ko na ngayon pa lang talagang handang-handa na ang bawat isa para sa 25th anniversary. Sister Noemi, hindi kayo nag-iisa. Ni Ate Marlene, marami tayo. Talagang Thank you, Lord. alam ko na ang kagalakan ay nariyan na sa ating mga Amen, amen. Opo, sa umagang ito po ang ating pong topic ay Noah's great strength. At sabi nga ni Pastor Alex kanina, when everything is done, what will you do? At ang teksto po natin mababasa sa Genesis chapter 8 verses 11 to 22. Babasahin ko po sa ESV version, pero ang naka-flash po sa inyo ay Tagalog po. At babasahin ko na po, verse 10. Ang sabi dito, he waited another 7 days and again he sent forth the dove out of the ark. And the dove came back to him in the evening, and behold, in her mouth was a freshly plucked olive leaf. So no one knew the water had subsided from the earth. Verse 12, then he waited another 7 days and sent forth the dove, and he did not return to him anymore. And in the 601st year, in the first month, the first day of the month, the waters were dried from the earth, and Noah removed the covering of the ark and looked, and behold, the face of the ground was dry. Verse 14, and in the second month, on the 27th day of the month, the earth had dried out. Verse 15, then God said to Noah, go out from the ark, your wife, your son, and your son's wives with you. Verse 17, bring out with you every living things that is with you, of all flesh, birds and animals, and every creeping things that creeps on the earth, that they may swarm on the earth and be fruitful and multiply on the earth. Verse 18, so Noah went out, and his son and his wife and his son's wives with him. And verse 19, every beast, every creeping thing, every bird, everything that moves on the earth went out by families from the ark. Verse 20, then Noah built an altar to the Lord and took some of every clean animal and some every clean bird and offered burnt offerings on the altar. And then the Lord smelled the pleasing aroma, and the Lord said to in his heart, I will never again curse the ground because of men. For the intention of man's heart is evil from his youth, neither will I ever again strike down every living creature as I have done. Verse 22, last verse, while the earth remains
remains seed time and harvest, food and heat, summer and winter, day and night shall not cease. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka sa umagang ito. Salamat po sa pribilehiyo na kami makadulog, kami makaharap, makapag-worship, Panginoon, sa iyong banal na harap. Isa pong karangalan, no Diyos, na kami patuloy na ginagamit mo. Kaya, Panginoon, pinasasalamatan ka namin. Pinupuri ka namin ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng aming buhay. Hayaan mo sa umagang ito, O Diyos, kami patuloy na makalapit sa iyo ng kabanalan. Salamat sa patuloy na paglilinis mo, kapatawaran na patuloy na pinagkakaloob mo sa amin, sa mga bagay, Lord, na naisip namin, nasambit namin, naramdaman namin, nagawa namin, hindi mo kalooban, Panginoon. Salamat dahil ikaw rin ang Diyos na nagpapaunawa sa amin ng mga bagay na ito. At ikaw ang Diyos na naglalagay, Panginoon, sa puso namin ng mga pagsisisi, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat dahil patuloy ang paglinis mo sa bawat isang nandirito. At salamat, Panginoon, sa katapatan mo sa buhay namin. Sa umagang ito, Lord, muli namin mararanasan ang kapangyarihan mo, ang karunungang nagmumula sa iyo. Kaya mo, Lord, na ikaw, Panginoon, ang iyong kalooban ang maganap, Lord God. Salamat, O Diyos, at patuloy ginagamit mo. Kaya mo ikaw, Panginoon, makita hindi ito. Sa lahat ng kakulangan ko, Panginoon, punuan mo ito, O Diyos. Dahil sa ganang akin lang, Panginoon, wala akong kayang gawin, malibang sasamahan mo. Amen. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito ng kapwa ko mga kapastoran, Lord God, ay patuloy, Panginoon, Lord, sa iyo, Panginoon, umaasa. Salamat din, Panginoon, sa lahat ng Panginoon na revelation, Lord God, na ipagkakaloob mo sa amin sa umagang ito. Kaya, Panginoon, manguna ka, hayaan mong banal mong Espiritu lumukog sa bawat isang nandito. Ngayon pa lang, Panginoon, inaangking ko na, Lord God, ang katagumpayan. Walang mananakaw, Panginoon, ng mga buto o seeds, Panginoon, sa mga puso namin. Kundi, Lord God, yung layunin mong patuloy na maganap sa amin buhay. Sinisilihan ko, Panginoon, banal mong dugo, Lord. Lord Jesus, ang gawain ito, hindi kailanman, Panginoon, manakawan, hindi kailanman maistorbo, o hindi kailanman masira sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Kaya, Lord, salamat po, Diyos, sa iyo binabalik lahat ng papuri, lahat ng pagsamba sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Pinupuri ko po ang Panginoon. Ano po? This is actually ito po yung sermon na karugtong ng huli kong sermon tungkol din sa buhay ni Noah. Alam mo po, ang pinakamaganda dito sa buhay ni Noah. Kaya nagulat ako nung nag-preach si Pastora Josie about kay Noah. Akala ko magkakapareho kami. Amen. Kaya salamat sa Panginoon pagkakataon ito na muli maihayag ang kabutihan, katotohanan at karunungan at gagamitin natin muli ang buhay ni Noah. Ito po yung lesson sa buhay ni Noah, no? That many of us cannot afford to miss. Hindi daw natin pwedeng ma-miss. Not in how, hindi dahil sa kung paano niya ginawa for 100 years ang ark, not in how he managed through the flood, not even in how Noah survived yung judgment, yung baha. But in what happened when everything was already over. Kagaya sa sitwasyon natin sa umagang ito. Tapos na, nalagay na ang mga dekorasyon, nalagay na, nagpadala na lahat ng mga pledges at yung wala pa alam ko, darating din yun. Nalagay na, tapos na, andyan na, kakain na lang mamaya. Ano ang susunod na mangyayari? Kaya sabi ng Pastor Alice kanina, ano kaya ang kasunod nito? When all is done, what will you do? Yun po yung tema na sasagutin natin. Amen. Kung tapos na ang lahat, ano ang gagawin natin? Amen? Point number 1 po, hindi ko na po patatagalin dahil maaga tayo mamaya. Hallelujah. Point number 1, wait for God's revelation. Kung tapos na ang lahat, tapos na ang baha, tapos na ang judgment do sa panahon ngayon. Anong ginawa ni Noah? Point number 1, alam niyo po, itong kabutihan sa buhay ni Noah. Ang point number 1 po natin is wait for God's revelation.
At makukuha natin yan sa verse 11. And the dove came back to him in the evening, and behold, in her mouth, di ba, na there was a prickly plush olive leaf. So no one knew what the waters have subsided the earth. Amen. He waited for God's revelation. Ang ginawa niya, hindi siya basta-basta nagbukas ng pinto, hindi siya basta-basta nagbukas ng mga bintana, hindi siya basta-basta nagdesisyon, nagdeklara, okay, tapos na ang baha. I-ready niyo na mga sarili niyo. Hindi yun ang sinabi niya sa kanyang pamilya. Ang ginawa niya, nagpalabas siya ng dove. Dahil meron siyang gustong mangyari. He waited for God's revelation. Noah did not leave the ark when the rain stopped. Hindi siya umalis agad. Noah did not leave the ark, did not leave when the ark rested on the mountain of Ararat. Hindi rin siya nagmadali, hindi siya umalis nung alam niya na ang nakadaong na doon sa bundok ng Ararat ang arko. He did not leave when the flood nag-recede kaunti. Di ba? When the mountain tops become visible, hindi siya basta-basta nagdesisyon. He did not leave when the dove returned with the olive leaf. Hindi rin siya nagdesisyon na tara na, bubuksan ko na ang pinto. Nung bumalik ang ibon. He did not even live when he saw that the ground was dry. Yun ang kagandahan sa buhay ni Noah. Napakapasensyoso niya. 100 years niyang ginawa ang arko. And isipin mo, 100 years, oo, matagal siya nabuhay. Pero yung patient niya is his greatest strength also. Kaya nakikita natin dito, sa maigsi, ilang chapters lang itong buhay ni Noah. Pero doon mo makikita na maigsi siya pero napakahaba ng kanyang pasensya. Sabi nga kanina, di ba, hindi siya basta-basta umalis kahit nung natapos na ang ulan. He stayed, he waits, di ba? Yun po yung pinaka-remarkable na bagay sa buhay niya. For decades, Noah had built the ark while the world mocked him. Di ba? Kagaya sa paglilingkod ninyo, natin, na ating mga leaders, na even if the world mocked them, they stayed. Amen. Kaya congratulations sa mga nagtiyaga sa buhay ng mga naunang naglingkod sa harapan ng praying faith. Congratulations pa. Kaya kanina nakikinig ako, Lord, salamat at binalik mo ako. Amen. May wasted time, pero sige, yun ang kagandahan sa Panginoon. God is the God of second chances. Kaya nagpapasalamat ako sa buhay niyo kasi nakakatuwa sabihin na for decades, hindi po kayo tumigil even if the world mocked you. Alam ko, nakita ko po kung paano binabato ang POF dati, pero hindi po natinag ang ating mga kapastoran. Tuwing lalabas, nakangiti pa rin. Tuwing lalabas, mapagmahal pa rin. Kaya, Glory to God. congratulations po. Natutuwa po ako na ikwento yun sa harapan ninyo. He obeyed when there was no rain. He trusted when there was no evidence. He endured while everyone else ignored warning. Salamat, kagaya nyo na lahat ng in-endure nyo lahat ng pasakit, in-endure nyo lahat ng mga hirap na pinagdaanan nyo. Alam nyo bakit? Because hindi, sa buhay ni Noah, he waits for God's revelation. Pero sa mga kapastoran, mga leaders, there is a revelation. Pinagtatayuan yung revelation ng harapan ng Diyos. Sa lahat ng kapastoran, wala pa nung first day, sabi nga ni Pastora Tess, until sa araw na to, salamat sa Diyos dahil tinatayuan ninyo natin, salamat sa Diyos na kasama kami, yung revelation ng ating Diyos. Kaya nga po, when all is done, what will you do? Diba? Kung tapos na lahat, anong gagawin mo? Wait for God's revelation. Ngayon, sabi ko nga kanina, tapos na lahat ng pag-aantay, tapos na lahat ng pagigihirap, uupo na lang mamaya, magpupuri sa magpapalapa, pero pagkatapos nito, ano ang kasunod? What will you do? Dahil meron pang mas malaking nakaabang para sa atin. May mas malaki pang bagay na gagawin tayo pagkatapos nito. Ano gagawin natin?
Wait for God's revelation. Personally, abangan natin, hindi lang po pangkalahatan, kundi individual. Church worker ka man, PME ka man, pastor ka man sa oras na to. Paglabas mo mamaya, pagkatapos mo magpuri, pagkatapos lahat ng celebration, wait for God's revelation. Ano ang ipapagawa ulit ng Panginoon? Amen. He stayed, he waits. Think of, di po ba yun ang ayun ng kagandahan kay Noah? Marunong talaga siya mag-antay. Ngayon, huwag tayong magmadali. Merong papagawa ulit sa atin ng Panginoon. Kaya ang Tama. gagawin natin, wait for God's revelation. Amen. Kasi sabi nga po, sa Isaiah chapter 40, verse 31, but they who wait to the Lord shall renew their strength, shall mount up with wings like eagle. They shall run and not be weary. They shall wait and not faint. Kaya nga sa oras na to, gusto ko pong ipaalala sa bawat isa na this is not the end. This is actually the beginning. Amen. Amen. Hindi po to, wala pa po sa kalahati. Amen. Wala pa po sa kalahati. Ito pa po ay isang beginning. Bakit? There are new generations among us. Amen. Amen. Kaya ano ang ipapagawa ng Lord? Antayin natin. Because I do believe lahat po tayo nakaparte ng 25th anniversary, merong revelation ng Diyos para sa atin. Merong bagong assignment, merong bagong vision, merong bagong project, maraming revelation. So what we do, kagaya ni Noah, huwag tayong magmadali. Huwag tayong ma-overwhelm, huwag tayong sobrang excited. But we wait for the revelation. Amen. Noah's confidence was not in what he could see. Mamaya, wag po, ito yung maganda eh. Wag natin ibase lahat sa nakikita natin na parang mamaya, tapos na, all is done. Pero anong ginawa ni, anong isang magandang ugali ni Noah? He trusted God as he waited. So, ang ibig sabihin po nito, kung tapos na ang 25th anniversary, iisipin natin next year, 26 na naman. Ano muli ang ipapagawa ng Diyos sa atin. Amen. Minsan, kagaya nyo po, ako, sa inyo po, nakakatuwa dahil nasa, ano na po kayo, may mga ministry na po kayo na establish eh. Kagaya ko, I have waited so long for the Lord. And until now, I'm waiting for God's revelation. Lord, what's the next step? Amen. Kaya po sa lahat ng pagkakataon ng buhay natin, pag natapos ang isang bagay, lagi natin tatanungin ng Lord at mag-aantay tayo, Lord, ano po ang kasunod? Give me the revelation, Father God. Point number 2, kung lahat ng bagay ay naganap na, when all is done, what will you do? Point number 2, ask for God's confirmation. Kanina, he waited for God's revelation. Pinalabas niya ang ibon. Diba? Kinonfirm niya. Pwede niyang tignan eh, kasi nasa taas na siya ng, diba, Ararat. Nakikita niya na, pero ang ginawa niya, hinintay niya pa rin yung revelation. Diba? He did not trust it in what he see. Nagpadala siya ng ibon, then bumalik ang ibon. Amen? Ngayon naman sa point number 2, ask for God's confirmation. Pagkatapos ng revelation, may confirmation. Kasi minsan marami kang naririnig na mga boses sa iyong pandinig, pero alam niyo po, ang pinakabagay na dapat natin din gagawin is to always ask for God's confirmation. Amen? Kasi yung minsan madaya ang puso natin, di po ba? So, ang verse na kinuha natin is sa verse 15. And God said to Noah, go forth from the ark, you and your wife and your son and your son's wife with you. See, nakita niya na, bumalik ng ibon eh. Nakita niya na, tuyo na eh. Yun nga, pansinin mo, pag binabalikan mo yung verse na to, yung chapter na to, bakit hindi pa lumabas si Noah? Di po ba? Hindi niya, nakita niya, nasa taas na nga siya ng pwede naman niya buksan lahat. Pero ginawa niya, kanina, he waited for the revelation. Nakita niya, nagkaroon ng revelation. Ngayon naman, anong ginawa niya? He asked for God's confirmation. Ito yung kagandahan sa kanya. Kanina nakita niya na nagkaroon na ng revelation ang sitwasyon sa kanya. Okay, tuyo na nga ang land. Pero no, hindi pa rin siya. He stayed, he remained. Bakit? Kasi he waited for God's confirmation. Dan, ganun din dapat tayo sa buhay natin. Minsan, na-overwhelm tayo sa mga revelation ng Lord. Pero most of the time, we forgot
to ask for God's confirmation. Kailangan may confirmation ng bawat revelation. Then the flood came, the judgment passed, tapos na, the water receded, the earth began to heal. Pero he stayed. And still Noah remained inside the ark. Why? He could see that, nakikita niya sa mata niya, the evidence was right in front of him. Tuyo na po ang lupa. The waiting appeared to be over. Tapos na, ilang buwan, ilang araw na nasa sila, di ba? Nasa arko. Ang hirap nun. Pero siya po he stayed in the ark, di ba? Yet Noah did not move. He waited, nag-antay pa po siya ng ilang buwan pagkatapos dumating na yung, nakita niya na yung ibon bumalik, pero nag-antay pa rin siya ng 2 buwan. Amen. That means he stayed in the dark even if he knew the earth was dry. Napakaganda, alam niyo po, napakasimple ng salita. Pero alam niyo po, kung anong merong karunungan si Noah, he was full of wisdom. Sobra siyang iba. Lahat ng mga lingkod ng Diyos, may kanya-kanyang personality. But I find Noah na, grabe siya, di ba? Tuyo na, pero he remained. Imagine mo, 2 months kasama mga hayop. Saan kayo nila tinapon ng mga tain noon? Di ba? Sabi ko nga nung unang preaching ko, I could not stay in that ark. Bakit? Imagine mo yung amoy. Pero yung tiniis niya lahat yun. Di ba nag-additional 2 months pa siya? Why? Di po ba? Pwede na siya lumabas. Pwede siya. Sinong hindi gusto makalanghap ng fresh air? Di ba? Yun, isang araw na ikaw ay nakakulong lamang. Naku po, hindi mo gugustuhin, pero si Noah, napakapasensyoso. Bakit? Alam mo yung gusto niya lang, marinig niya ulit ang salita ng Diyos. Yun ang kagandahan sa kanya eh. Anong hinintay niya? Alam niyo po, hindi dahil walang opportunity, walang information, o kaya man kulang, hindi pa sapat. Pero anong ginawa ni Noah? He waited. Kung ang marami sa atin ay umalis na si Noah, he waited. Why? Kasi all he wanted was the voice of the Lord. Amen. After all the storm was over, the danger passed, the door was open, the ground was dry. What more confirmation could anyone need, di po ba? Pwede niya na nga, the door can be open, pwede nang buksan ng pinto. Pero hindi siya umalis. Bakit? Kasi alam mo, napaka-sweet niya eh. Parang sa akin, anong natutuwa ako sa bagay na ito. Bakit? Kasi hinintay niya yung boses ng Diyos. Amen? He waited for God's confirmation. Kaya sa umagang ito, kapatid, when you receive the revelation of the Lord after ng celebration, after itong 25 years, then, anong antayin mo? Ask for God's confirmation. Kagaya ni Noah, hindi siya nagmadali. He asked for God's confirmation. Hindi talaga siya nagbukas ng pinto, hindi talaga siya gumalaw. Bakit? Kasi hinintay niya ang boses ng Diyos. Kaya nga doon sa verse na binasa natin, then God said to Noah, doon lang po eh, yun lang hinintay ni Noah eh. I pray na lahat tayo, ganun din sa buhay na to, kapatid, na wala tayong aabangan kundi yung boses ng Diyos. Hindi boses natin. Hindi boses na kung ano. Kung may pinapagawa ang Diyos sa'yo, antayin mo ang confirmation. Antayin mong magsalita siya. Ang hirap. Ako po personally, when I heard the voice of the Lord last November, last October 2025, when He told me, I will give you loving people in the ministry, do you think up until now, hindi ako nakakaramdam ng discouragement? Nakakaramdam ako, kapatid. Pero alam mo, binabalikan ko yung isang katotohanan sa buhay ko, walang salita, walang pangako ang Diyos na hindi niya ginagawa. Amen? Wala po talaga. Pag sinabi ng Diyos ay sinabi niya, pinangako ng Diyos yan sa'yo, ipapaganap niya. Yun nga lang po, ang time frame, hindi natin hawak niya. Kaya, I encourage each and every one of us
na we always have to seek God's confirmation. Meron kang plano, meron kang gustong gawin, meron ka, pakiramdam mo, revelation ng Lord sa'yo yan, then ask for God's confirmation. Tell Him to speak to you. Tell Him, huwag kang makinig sa sitwasyon, huwag kang makinig sa opinion. Ask for God's confirmation. Yun ang ginawa ni Noah. Pwede na po siyang lumabas, pero hindi siya nagbukas ng pinto. Hindi siya gumalaw. He stayed for another 2 months, sacrificing. Naghirap. Bakit? Kasi alam mong ginawa niya, hinintay niya talaga ang Diyos. Hinintay niya ang salita ng Diyos. Amen. Kaya napakabuti po ng Panginoon sa buhay ni Noah. At sana makita natin sa umagang ito na kagaya ni Noah, patuloy po tayong humingi ng confirmation sa harapan ng Diyos. Amen. When all is done, what will you do? Di po ba? Pagtapos ng lahat, anong gagawin mo? Kanina, he waited for revelation. Tama po ba? He waited for the revelation. He asked for God's confirmation. Pangatlo po, sa bawat sitwasyon ng buhay natin, magkaiba po ang revelation, confirmation. Sa point number 3 natin, act with God's direction. Gumalaw ka lang, magdesisyon ka lang, ayon sa direksyon ng Diyos. At yun po yung isang bagay na nakakalito, mga kapatid. Minsan kasi ang direksyon, akala natin galing pa sa Diyos, hindi na pala. Amen. Kaya nga si Noah, hinintay niya ang boses ng Diyos. Nung narinig niya, okay, na-confirm na. Ang sabi ng Diyos sa kanya, lumabas na kayo. Amen. Kaya sa verse 18, babasahin ko. So Noah went out, and his son, and his wife, and his son's wives with him. See, he acted only with God's direction. Nung sinabi ng Diyos, lumabas ka na, dun pa lamang siya lumabas. Ganon din sa buhay natin, sa paglilingkod natin. After 25 years, marami na sa atin ang nagawa na natin yung parang nangyari na to, nagawa ko na to, nasa peak ka na ng buhay mo o peak ka na ng paglilingkod mo na parang kaya mo nang magdesisyon on your own. I encourage you, kapatid mo, don't stop. Always ask for God's direction. Mag-antay ka pa rin ng direksyon ng Diyos sa buhay mo. Noah's confidence was in God who had spoken. Ito po yung pinakamagandang phrase dito. Ang kumpiyansa niya daw was in God who had spoken, sa boses ng Diyos. Noah acted when God told him to enter the ark. Noah acted when God told him to leave it. Pansinin niyo po, nung sinabi ng Diyos, ang Diyos kasi nagsabi, sige, pumasok na kayo. So anong ginawa niya? Hinintay niya rin ng Diyos na magsabi na, lumabas na kayo. Ganon din sa buhay natin ito. Nung tinawag tayo ng Diyos, nung nagsalita sa atin ng Diyos, ang Diyos pa rin ang may huling sasabihin sa buhay natin. Kaya nga po, every time nagpipray tayo na may mga sakit, ano pong dinideklara natin? Nagsalita ng Diyos na nagpagaling, pinagaling niya tayo. So be it. Ganon din sa harap sa ang ating tatayuan na kung ano ang sinabi ng Diyos, yun dapat ang mangyayari. Noah trusted God's voice more than he trusted his own sight. Kagaya din ni Abraham sa di ba? At sinabi to, kwento to sa Romans chapter 4 verse 20 to 21. Si Abraham, sabi sa verse na to, no unbelief made him waver concerning the promise of God. But he grows strong in his faith, and he gave glory to God, fully convinced that God was able to do what he had promised. Amen? So, sino si Abraham? Pare-pareho po sila, kapatid. Alam nila na nagsalita ng Diyos. Nagsalita na kasi ang Diyos sa kay Abraham na magkakaanak ka. So, si Abraham hindi niya nakita ang katawan niya, kahinaan niya, at even yung edad nila ni Sarah, kundi doon sa salita ng Diyos. Kaya nga po, sa umagang ito, tandaan natin, if we receive the revelation, we have received the confirmation, only then we act with God's direction. Noah only acted when he confirmed the voice of the Lord. Nung na-confirm niya na ulit, nagsalita na ang Diyos sa buhay niya, only then siya'y gumalaw. Kaya sa umagang ito, at tandaan natin na it will always be God. Dapat ang Diyos ang lagi. Ang Diyos, ang revelation ng Diyos, ang confirmation ng Diyos, ang
direction ng Diyos ang ating susundin. Kaya, mga kapatid, mamaya-maya lang, mamayang hapon tapos na ang celebration natin. Alam ko po na maraming plano, maraming vision, maraming mga bagay na ipapaganap sa buhay natin. Pero wag natin limutin, sa umagang ito, God is reminding us once again na siya at siya lamang, wala nang iba. Amen? So tayo po'y dadako na sa ating conclusion. Mababasa ito sa verse 20 to 22. At hindi ko na po babasahin. Ang sabi po dito, di ba, na pagkatapos Noah built an altar to the Lord. Di ba? At natuwa nga ang Diyos. So, bilang conclusion, we often think that faith is trusting God when everything falls apart. Minsan akala natin ang faith natin nag-work sobra-sobra pag panahon ng problema, pag panahon ng pighati. Pero alam niyo po, but sometimes the greatest test comes after the storm. Amen? Pagtapos na ang problema mo, pagtapos na ang kasakitan, gumaling ka na, yun po ang isa sa mga greatest test. Ano ang gagawin mo? Kaya nga po, marami tayo pinag-pray, marami tayong nakitang tinulungan ng Diyos, pinagaling ng Diyos, sabi nga, binuhay ng Diyos, niraos ng Diyos. Pero pagkatapos nun, anong nangyari? Nawala sila sa harapan ng Diyos. Bakit? Because He did not stay for the revelation. They did not stay for the confirmation. They did not stay for the direction. Kaya sa umagang ito, when prayers have been answered, when the crisis has passed, when new opportunities begin to appear, when everything around us seems to say, move, galaw ka na, yet heaven remains silent, anong gagawin natin? Di ba? Pag tahimik ang langit, dapat daw matuto tayong mag-antay. Because waiting during hardship makes sense, but waiting after deliverance does not. Di po ba? Mag-wait ka sa solusyon sa problema mo, parang normal, pero pagkatapos ng deliverance, mag-wait ka pa rin, parang palagay natin, parang hindi na normal. After the deliverance, gusto natin gumalaw na, gusto na natin gumawa na. Pero kagaya ni Noah, tandaan natin yung buhay ni Noah na after the deliverance, he stayed, he remained. Bakit? Hinihintay niya talaga ang Diyos. So Noah was teaching us complete dependence on God. Yun ang complete dependence. Amen. Ang may lingkod ng Diyos sa Old Testament na, di ba, they are very obedient. Si Noah naman dependent. Di ba, napakasimpleng tao. Gumawa ng arko, sumunod, pumasok, nagstay sa barko. Pero anong ginawa niya? Hindi natapos doon. Muli, pinatunayan niya sa buhay niya na it's not just about it. It's not just about makalampas ka ng pagsubok. It's not about matapos mo lang ang pagsubok. No. Dito nakita ko, alam mo kapatid, ng pagsubok pala, pag natapos mong pagsubok, umpisa pa lang pala yan ng isang bagay na mas malaki pa. Amen. So, the truth is, not every open door is a command from God. Hindi daw lahat ng open door. Di ba? He can open the door, but He did not open the door. Why? He waited for God. So, ganun din. If the doors, maraming doors of opportunity sa buhay natin, oh, dito ka, may invitation dito ka, alam mo po, tawag niyan, hindi daw yun lahat galing sa Diyos. And personally po ako, bago ko bumalik sa prayer of faith, I had 3 invitation. Pero alam niyo po, maganda missionary sa ibang bansa, merong matik na dito, tutulungan na lang ako. Pero alam niyo po, hinintay ko boses ng Diyos. Nung sinabi ng Lord na, tawagan mo si Pastor Alex, doon talaga ako kinabahan. Sabi ko, kakausapin ko na lang si Bishop kasi talagang natakot ako kay Pastor Alex. Bakit? Kasi iniwan ko siya eh. Di po ba? Kay sino ba namang hindi matakot? Di po ba? No? Iniwan mo yung taong nagturo sa'yo, tapos biglang sasabihin mo, babalik ako. Di syempre matatakot talaga. That's my normal reaction. Pero dahil nagsalita ang Lord, talagang kahit minsan na
natatakot ka, nahihiya ka, kakayanin mo. Bakit? Kasi may salita ang Diyos. Doon po yung pinakamaganda. Hindi ko po sinasabing nakakatakot ang Pastor Alex. Akin lang po yun. Personal ko na experience yun. Kasi syempre, honestly naman, kahit sinong tinuruan ka, tapos bigla ka na lang nawala. Tapos after how many years, sasabihin, ay, Pastor, babalik pa. Ay, nakakaya po yun actually. Pero anong ginawa na nun? Tinuruan niya ako ng humility. Amen? Pagpapakumbaba. And I really appreciate it right now. Natutuwa ako. At ang pinakamaganda is that iniwan ko man ang POF, pero tinanggap ako ng Glory to God. Pastor Alex, hindi ko naramdaman na nawala ako. Bakit? Pina-preach niya ako kaagad. Amen. Hallelujah. Kaya napakabuti po ng ating Diyos. Amen. Kaya nga po, sa buhay natin ito, Noah understood something many of us forget. Naintindihan niya yung bagay na tayo hindi natin masyadong natatandaan. Just because you can move, that does not mean you should. Amen. Ito yung pagkakamali ko eh. Nung I see open doors, umalis ako. So personal ko po to ha, umalis ako. Pero hindi pala na ibig sabihin tapos na pwede ka nang gumalaw. Diba? Just because you can move, that does not mean you should. Amen? Hindi pwede pala na, akala mo pwede na, pero hindi pala pwede. Hallelujah. I pray to the Lord that you will get this insight and wisdom from the Lord. So he waited. Not because he was trapped, not because he was afraid, not because he was uncertain. No, hindi yun. Hindi siya dahil takot siya, hindi rin siya dahil hindi siya nag-remain dahil hindi siya marunong, takot siya, na-trap siya, uncertain siya. Hindi rin siya nag-remain dahil tinatamad siya o mas nagmamarunong siya. Alam niyo po, both sides, he stayed because ang gusto niya ang Diyos ang mauna lagi sa buhay. Amen. Kaya salamat sa Panginoon sa pagkakataon ito naman. I-share ko po sa inyo ang bagay na ito na anuman ang Praise kasunod after this celebration, tatandaan namin. Wait for the revelation. Ask for God's confirmation. And act with God's direction. Kaya tayo po'y manandaling manalangin. Father God in heaven, salamat po Lord sa umagang ito. Natutuwa ako Panginoon, punong-puno ng kagalakan ng puso ko o Diyos. Kasi patuloy Panginoon, nangungusap ka sa amin, nagtuturo ka sa amin. Despite of the 25 years Lord God, despite of everyone's years of service Lord, hindi mo Panginoon tinitignan, kundi tinitignan mo na para pa rin kami mga bata sa harapan mo, tinuturuan mo kami na sa lahat ng ito, ikaw dapat ang mauna. Hindi dahil, Panginoon, nagmamarunong ka, mataas ka, kundi alam mo, Lord God, na malaki ang chance na magkakamali kami. Kaya yun, Panginoon, ang kabutihan mo sa buhay na alam mo ang kahinaan namin. Alam mo, Panginoon, kung anong mga magiging desisyon namin. Kaya tinuturuan mo kami, tinutulungan mo kami, patuloy sa aming paglilingkod hanggang sa oras na ito. Kaya Panginoon, salamat po sa buhay ng bawat isang nandirito. Hayaan mo Panginoon ang naihayag sa umaga ito, magbigay sa kanila ng kalakasan, karunungan na nagmumula lamang sa iyo. Panginoon, hayaan mo Lord na huwag kaming gumalaw Panginoon hanggat hindi namin nakikita ang direksyon mo. Hindi kami Panginoon gagalaw hanggat hindi namin narinig ang revelation mo at hindi kami gagalaw o Diyos hanggat hindi namin nakukonfirm na hindi na mga bagay na gusto namin ay galing lamang sa iyo. Kaya mo ang puso namin mapuno ng mga bagay na ganito, O Diyos. Hindi kami mapanguna, hindi kami, Panginoon, maging ma-overwhelm, Lord God, sa mga success namin, sa mga increases namin, O Diyos, kundi patuloy, Lord, despite of the increase and success, Lord God, we will remain, Panginoon, gaya ni Noah, Lord God. He stayed kasi ikaw unang nagsalita sa buhay niya, pumasok sa arko. Kaya all those times na nasa arko siya, Panginoon,
ang gusto niya lang ikaw din ang Diyos na magsasabi sa kanyang lumabas na siya. Ganun din sa amin, Lord. Ikaw nagsabi, Lord God, na maglingkod kami, Panginoon. Ikaw din ang Diyos ang magsasabi hanggang sa huli kung anong gagawin namin. Kaya, Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba, at sa araw na to, Lord God, ang katagumpayan ay nasa amin na, ang proteksyon ay nasa amin na. Kaya, Lord, salamat, Panginoon, sa kabuuang selebrasyon ng araw ng 25th anniversary. We claim, Lord God, that your victory, that your protection, your covering, the precious blood of the Lord Jesus Christ, it's upon that place and upon each person who enters that place, Father God. Kaya salamat po, Lord, sa iyo ko binabalik, Panginoon, lahat ng papuri, lahat ng pagsamba sa pangalan mo lamang, Panginoon Jesus, at tayo magsabi ng Amen. Amen, amen. Praise God. Palapakan natin ang Diyos sa buhay ni Pastor Sandra Udra from Pure F Jensen City Chapter. Mga kapatid ko sa Panginoon, tunay talaga, madalas narinig natin sa preaching ay kung ano ba ang gagawin natin habang nasa gitna tayo ng mga pagsubok, nasa gitna tayo ng bagyo. Pero alam nyo, itong preaching natin ngayon, ito yung mas mahalagang tanong eh. Ano yon? Ano ang gagawin mo pagkatapos ng bagyo? Tama po ba? Pagkatapos kang pinanagumpay ng Diyos, pagkatapos ka bigyan ng katungkulan para manguna sa isang gawain. Maraming tao ngayon talagang totoo yan, based on sa mga aking experience. May sakit, pinagaling, ang susunod na tanong, after nangako, nasaan na siya? Tama po ba? Nasaan na sila? Kaya maraming tao nagpipray na ma-resolve ka nilang mga problema. Ngunit nakakalimot naman sa Diyos kapag dumating na yung tagumpay, kapag answered prayer na. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, patuloy lang tayo magtiwala sa Diyos. Kahit tayo nasa gitna ng pagsubok at pagkatapos malagpasan ng pagsubok. Tama po ba? Tinuruan tayo ngayon ng ating tigapagayag ng salita ng Diyos, ang ating preacher, ng ano ba talaga yung kalakasan na meron si Noah na bakit kailangan natin maunawaan. Okay. Napatunayan sa atin ngayon na ang kanyang kalakasan ay hindi yung kakayahan niyang gumawa ng malaking arko. Di po ba? Kundi ang kanyang patuloy na pagsunod sa tinig ng Diyos. Kaya yung tatlong bagay na ipinaunawa sa atin ngayon ay isa puso natin. Okay. Hindi pagkatapos ng 25 years anniversary pa, pwede na akong lumipat ng simbahan. Nakaabot na ako ng 25 years sa POF. Magtatayo na ako ng sarili kong simbahan. Walang ganon. Hallelujah. Hindi God's revelation yun. Okay. Revelation ng demonyo yun sa'yo. Okay. Kasi ang tawag doon ay hindi pagsunod. Tama po ba? Okay. Nanalig ka, nanampalataya ka na may mga nanguna sa'yo. Hindi ibig sabihin ay pagkatapos ng lahat, bye-bye. Ano kaya pakiramdam ni God, no? Pagtaas ng pangakuan na maglilingkod ka pag pinagaling ka. Nung pinagaling ka ay nakalimutan mo na yung pangako mo. Okay, nagsabi tayo, after our last breath, tayo ay magsasama-sama maglilingkod sa ubasan kung saan tayo hinubog ng Diyos. Then, all of the sudden, nang dahil sa alok ng sanlibutan, okay, kinang ng sanlibutan, ay nawala ka. Huwag mo pagpapalit si God sa konting barya na nakikita mo sa iba. Amen. Tinawag ka sa ubasang ito, hindi para maniwala sa sinasabi ng tao. Okay? Na keso ganito, keso ganyan, mas maniwala ka sa sinasabi ng Diyos. Na ano? Kailangan mo siyang kausapin, manalangin. Na ano? Na lagi kang manampalataya sa Kanya. Kaya maraming salamat, Pastor Sandra, sa napakagandang mensahe. Talagang lagi. Tanda po natin yung paghihintay natin sa God's revelation. Minsan, kakaapura mo, hindi na pala sa Diyos yung revelation na ginagawa mo. Division na yung nire-reveal. Ang division na hindi galing sa God's revelation yan. Definitely. Okay? At naniniwala tayo mga kapatid ko sa Panginoon. Lagi dapat maunawaan natin confirmation ba talaga ito.
ang isang bagay na nagwawasak, hindi natin makukuha yung God's confirmation. Ang gusto ni God, unity. Sabi nga ng ating Panginoong Yesus, kung paano siya at ang Diyos ay isa, dapat din tayo magkaisa sa Kanya. Tama po ba? Yung pangalawa, ask for God's confirmation. Okay? Hindi yun sa pantaha mo lang. Okay? O haka-haka mo lang. Okay? Tandaan po natin, saan ba tayo dinala ng Diyos para maglingkod sa Kanya? Sa ubasan bang ganito o sa ubasan bang ganyan o sa ubasan ng Prayer of Faith Church. Tama po ba? Dapat maunawaan natin yung mas malalim. Huwag tayong, sabi nga ng preacher natin, huwag tayong padalos-dalos. Humingi tayo ng confirmation o direction mula sa ating Panginoon. Bago gumawa ng malaking hakbang, mag-pray ka muna. Okay? Pagmingi ka ng karunungan at tiyakin mong ayon nga yan yung gagawin mo sa salita ng Diyos. Tama po ba? Hindi tayo po pwedeng go ng go nang walang clearance. Okay? Hindi ka pinahintulutan, nagpaalam ka, hindi ka pinahintulutan, ba't mo gagawin? Nagpaalam ka pa kung gagawin mo rin lang yung gusto mo. Hindi ka nagpaalam, ipinaalam mo lang. Iba kasi yung ipinaalam, in-inform mo lang. Hindi ka nagpaalam na nag-ask ka na pa pwede ba? Okay. Naintindihan niyo ba ibig kong sabihin mga kapatid ko sa Panginoon? Okay. Kaya nga sabi sa atin sa third point, act with God's direction. Okay. Kailan ba lumabas si Noah sa dinidiin? Para bagang nakakadiri talaga sa loob daw ng arko, talaga puro hayop na may kasama mo. Pero naghintay pa siya ng mahabang panahon. Okay? Ganon din tayo. Okay? Huwag tayo magmadali. Baga sa military, wait until you become. Okay? Napakabata mo pa para maging senior pastor ka agad. Okay? Napakabata mo pa para maging bishop ka agad. Okay? Ano yung bibili ka ng titulo? Okay? Para sabihin bishop ka na. Paano ka magiging bishop? Ilan lang ba yung kinakasakupan mo? Yung church mo, ilan lang ang miyembro, tapos bishop ka na. Anong naglagay sa'yo para maging bishop? Okay? Dahil sa binayaran mo yung titulo. Okay? Nakakalukot isipin. Okay? Gusto mo lang magangad ng titulo, matawag na pastor dahil kapatid, kung bakit ka tinawag na pastor kasi may nagtiwala sa iyo, mga tigapanguna. Okay? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, okay? Sa ubasan ng Prayer Faith Church, pastor ka hanggat nasa ubasan ka ng Prayer Faith Church. Pag lumabas ka sa Prayer of Faith Church, definitely hindi ka na pastor. Okay? At wala kami pananagutan dyan. Sa ubasan ng Prayer Faith Church, hindi kami nagtatanggal ng pastor. Okay? Ang Diyos ang nagtatanggal ng pastor sa ubasan ng Prayer of Faith Church. Okay? Okay. I-inform namin the body of Christ. Kung wala ka na sa ubasan ng Prayer Faith Church, ba't ka pa i-recognize sa pastor? Anong nire-represent mo? Na church, anong nire-represent mo ang body? Okay. Tinawag mo sarili mo, tulungan mo sarili mo. Ganun lang yun. Okay. Kaya we need to act with God's direction. Tama, intindihin ang preacher natin yan. Okay? Nang magsalita ang Diyos, hindi ka agad nag-atubili. Si Noah. Okay. Ganun din dapat, huwag tayo magduda. Hindi tayo, parang gusto mo kumain ng bulalo, gusto mo kaagad. Oo, lasang bulalo lang, pero hindi siya bulalo. Instant noodle lang yung dinihintay mo. Amen. Kaya kapatid ko sa Panginoon, mag-endure tayo ng salita ng Diyos. Patunayan natin, mahal natin si God. Sumunod tayo sa kanyang utos. Amen? Kaya sa pagkakataong ito, malinaw na inuutos sa atin ng Diyos, magpatawad tayo, maglingkod tayo, magbigay tayo, kaya magbahagi tayo ng ebanghelyo at tumugon sa kanyang tawag. Ang tanong ay hindi, narinig mo ba ang Diyos? Kundi ang tanong ay, sumusunod ka ba sa Diyos? Kaya maraming salamat, Pastor Sandra, at tunay makabuluhan yung ating naunawang pag-aaral
sa araw na ito as we celebrate our 25th founding anniversary. Amen. Ang araw na to matatapos. Pero ang susunod na tanong, anong gagawin natin pagkatapos ng araw na ito? Pagtapos na tayo panagumpayin ng Diyos. Ito ba? Lilipat na ba? o magpapasakop pa ba? O gusto mo na 25, salamat sa Diyos, nakatid ako, nakarating ako ng 25 years ng Prayer Faith Church. Pwede na akong humiwalay. Hello, hindi God's revelation yan. Alam na natin kung sino nag-reveal yan sa'yo. Amen. Malakas na ako, matalino na ako, mas magaling na ako kay Pastor Alex. Mas magaling na ako kay Bishop. Aalis na ako, kaya ko nang magtayo ng malaking simbahan. Tutulungan ako ng Diyos. Sa pantaha mo lang yan. Amen. Amen. Without the covering, okay, ng ating mga tigapanguna, makikita mo, kala mo nakatanim ka pa sa lupa, yung pala bunot ka na. Amen. Napakalaga. Itong ginagawa natin ito, covering ito kapatid. Yung prayer for the whole family, prayer para sa ministry. Malaking impact ito sa buhay ng isang naglilingkod sa Diyos. Yung ginagawa natin tuwing madaling araw, nagpipray. Pansinin ninyo, nasaan yung mga, okay, bagamat patuloy, we encourage, okay, abatan natin, July 1st, Sunday ng July 2026. Anong araw po yun? Tingnan na po natin, July 26. Okay, first Sunday ay July 5. Ako po ang preacher ng Don Watch. Pag-pray natin. Okay, makita natin ang lahat ng mga dadalo sa 25th founding anniversary. Kung intact pa rin. Amen. Okay, I'm expecting more than 100. Mapupuno na natin itong frame natin ngayon. Okay, by July 5, 2026. Okay. Babayad tayo monthly ng ating platform ng Zoom pero hindi natin magagawang mapuno. Okay. 27 lang tayo. Just imagine. Okay. Nagbabayad tayo na pang 100 pero ang kumakain lang 27. Okay. Mamaya magbabayad tayo ng magkanong pagkain yung binayad ni Pastor Jay. Tapos patunayan natin. Okay. Mas maganda, mas marami pa eh. Mas maganda yung pagdating na ng 99, nag-uunahan na kung sino yung pang 100 sa frame. Amen. Pero okay, mag-alala, mamaya kahit umabot tayo ng 1,000, ay may pagkain pa rin. Amen, may buffer pa rin tayo. Okay, meron tayong mga emergency plan para lahat makakain mamaya. Okay. Salamat po sa Diyos. May ganung puso ang basa ng Prayer Faith Church. Sa ibang church na nadaluhan ko anniversary, ang dami namin. Iniisip ko na kagad, then paano pakakainin ng pastor yung lahat ng dumalo. Pero anong nangyari? Wala, pati kami hindi rin kumain. Ganun lang, nag-celebrate lang. Walang kainan. Pero salamat sa basa ng Prayer Faith Church. May ganun tayong orientasyon. Hindi lang tayo bubusugin sa salita ng Diyos. Mamaya, bubusugin din tayo sa pagkain. Amen? Spiritual and physical. Muli, palapakan natin si Lord sa buhay ni Pastora Sandra. At binabalik ko na po sa ating MC from UAE,